Yesterday ganap mga Marcis ay ito yung continuation nung kaganapan nga kahapon. After ko nga magpahilot ay nagpahinga nga lang ako ng kaunti dahil hinihintay ko nga rin yung aking mga estudyante. Kaya naman pagkalipas nga ng mga ilang minuto ay dumating nga din sila kaagad. Kaya naman heto nga ako'y naghanda na nga rin ng aming uulamin para sa aming hapunan. Eto nga sanang mga gulay na ito ay every lunch ko nga sana ihahatid sa kanila para kahit papaano ay nakakain nga sila ng gulay sa school. Kaso nga lang isa nangyari nga sa akin ay hindi ko nga nagawa. Kaya naman sabi ko nga sa kanila ay pagka-uwi na nga lang nila sa hapon tsaka ako sila lulutuan ng gulay. Dahil sa totoo lang ay nakakaawa talaga yung mga bata kapag nga hindi nakakain ng gulay, lalo na kapag pumapasok sa school. At sa totoo lang ay ito nga ang ampalaya ang pinaka-paborito nga din nilang gulay. Dahil every time nga na nagluluto ako nito ay hindi naman siya gaanong mapait. Anyway, after ko nga magayat itong aking ampalaya ay syempre kailangan ko nga munang hugasan ng ilang beses. Dahil meron pang natira na pritong karne, ito na nga lang kako ang aking ilalaho. Iba ay nilalamas muna sa asin yung ampalaya para nga daw hindi mapait. Pero sa akin nga ay hindi ko na ginagawa yun. And after 335 years, ito nga nagisa na nga rin ako ng bawang. Anyway, hindi po marumi ang aking kawali dahil dyan po ako nagprito ng karne. At dahil gumagawa nga ako ng yelo ng mga oras nga na yan, ay sabi ko siya na nga muna kako ang maggisa. Sa ganitong paraan kasi mga Marcis ay natuturuan natin sila kahit papaano magluto. At ayan nga po, nilagay na nga rin pala niya yung sibuyas. At ang sabi ko nga sa kanya ay kapag lumalabas na nga yung amoy ng bawang at sibuyas ay ibig sabihin ay okay na. Dahil mahilig din naman siya magluto ay hinahayaan ko talaga siya. Dahil kabilin-bilinan nga ng kanilang papa bago nga umalis ay ako nga daw ay tutulungan sa mga gawain dito sa bahay. At after nga niya mag-isa yung bawang at sibuyas ay nilagay na nga rin niya kaagad itong mga ampalaya. Anyway, ang isa ko nga natutunan sa pagluluto nga ng ampalaya para nga daw hindi mapait ang ating ampalaya. Wag nga daw hahaluin ng hahaluin. Pero sa totoo lang ay mas masarap talaga sa ampalaya ay kapag nga mapait. Ang sabi ko nga sa kanya ay huwag niyang haluin ng haluin ay tamang pagbabaliktad nga lang ay okay na. Alam niyo ba mga Marcis na noon ay talaga namang napakahilig ko talaga mamalo sa mga bata. Dahil nung bata nga sila, minsan nga ina-experience ko kapag nga sila ay nagtatantrums or kapag meron silang nagawang mali. Age of 2 or 3, diyan kasi lumalabas talaga yung mga kakulitan nga ng mga bata. Although sadya naman talaga makukulit nga yung mga bata sa mga ganun ngang edad. Yung isang beses nga lang na makatikim sila ng pinakamalupit na palo ay talaga namang tatatak talaga sa kanilang isip na hindi na nga nila yun uulitin. At dahil ito nga kay Ate Shaira ay first time ko nga maging nanay noon ay talaga namang nakatikim nga siya sa akin na isang malupit na palo. At after nga noon ay hindi na nga niya inulit yung ginawa niyang pagkakamali. At yun din nga yung naisip ko na way para nga magdisiplina dun sa mga sumusunod pa nga niyang mga kapatid. Dahil sa totoo lang ay yung makatikim nga sila ng isang palo ay hindi naman nila ikakamatay yun. Na alam mo sa sarili mo na meron ka ding control at yun ay way laang ng pagdidisiplina. At dito nga sa bahay kapag pinagalitan ko nga yung isa ay talaga naman damay-damay nga lahat. Kaya naman minsan nga ay kapag nagalit nga ako dun sa isa ay yung dalawa naman ay bigla namang sisipagan. At ngayon nga dito nga kay Batang Maligalig ay talaga namang kainaman din naman talaga ang kulit. Dahil noon nga ay napakahilig talaga niya maglaro ng mga lupa at mag-aakyat nga kung saan-saan. Ay kapag sinabi ko nga o humingi nga ako ng hanger ay talaga namang masunod at mababa din. At dahil meron nga din siyang mga ginagawang mga hindi maganda ay talaga namang pinalo ko talaga yung kanyang kamay para nga madala. At talaga namang napaka-effective dahil nung minsan nga na ako humingi ng hanger ay talaga namang tumigil nga din at tumimo din. At kapag nga ako'y galit na ay talaga namang nakaupo na nga lang siya sa isang tabi. Pero syempre after nga nilang maranasan yung palo na yun ay kailangan nga nating explain sa kanila kung bakit nga natin sila napalo. At palagi nga nating sabihin na huwag na nilang uulitin. Para alam nila at aware nga sila na mali nga yung kanilang ginagawa. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.